Good morning po sa ating lahat. So meron tayo ngayon dito na isang unit. Bali ang problema nito ay nag-overflow yung kanyang coolant sa reservoir at madalas siyang nag-overheat. So ngayon i-check natin kung ano yung problema niya. Bali ang gagawin natin dito ay general check-up. Tapos ang pinaka main issue niya ay yung overheating, yung overflowing ng coolant sa reservoir. So ngayon dito nagbukas na tayo dito. So inaantay lang natin na lumamig yung makina. Huwag muna natin bubuksan yung cooling system hanggat mainit pa yung makina. Ang una natin i-check yung kanyang thermocap. Bago naman yung kanyang thermocap, titingnan lang natin to kung ito ay original o hindi. Kasi may possibility na kahit bago yung kanyang thermocap, pwede pa rin mag-overflow yung kanyang coolant sa reservoir pagka ito ay hindi original. Tapos check din natin yung kanyang thermostat kung nag-open sa tamang temperature. Tapos doon naman sa kanyang radiator, okay naman kasi bumabalik naman yung coolant niya. Bumabalik naman yung coolant niya dito sa reservoir papunta dito sa kanyang radiator pagka umaandar na yung auxiliary fan niya. So okay naman to na radiator cap, bago naman. So i-check lang natin kung ano yung cause ng overheating. Kasi maraming cause yan. Sa mga ganitong issue, so ang gagawin nyo muna, wag muna kayo dun sa pinakamabigat na problema, which is yung overhauling. So ang gagawin muna natin, check muna natin yung cooling system, kung ano yung cause, kung bakit nag-overflow or nag-overheat yung kanyang sasakyan. Pag chinek naman natin lahat, tapos okay naman, wala naman siyang bula pagka blend natin sa radiator. So doon na tayo sa pinaka main issue, yung doon sa head gasket. Pero check muna natin yung mga minor na problema muna. So ayan, papalamigin lang natin to. Tapos i-check na natin kung ano yung cause ng overheating. Halos same to ng kulay ng unit natin. Andun yung unit natin sa dulo. Ayun o. Doon muna natin pinarada. Galing pa itong Laguna. Ito si Sir. So medyo malayo-layo pa. Kaya kailangan sulit talaga yung pagpunta dito ni Sir. Check natin kung anong cost talaga nito. Wait lang natin na lumamig. Guys, bago kayo magsimula mag-check ng sasakyan, ang gagawin nyo muna, i-check nyo muna yung mga langis ng inyong makina at ng transmission. Tapos yung air filter kung okay pa. So ngayon i-check natin yung level ng kanyang oil. Ito. Pinunasan na natin yan. So bali halos kulang siya sa pangalawang butas. Tapos medyo marumi na rin to. So kailangan na rin to i-change oil. So ayan o. Tapos dito naman tayo sa transmission fluid or ATF. Nandito yung kanyang dipstick sa mga automatic transmission turbo engine. Sa mga non-turbo naman, ang dipstick niya ay nandun sa kabila. So ayan. So ito yung level niya. Ayan guys, so kailangan, importante talaga yan na chine-check natin dahil tingnan nyo yan. So nandito na lang yung kanyang level ng ATF, nasa unang butas na lang. Ayan o. Magiging cause nyan, mag-slide yung inyong transmission, delay yung shifting, tapos pwedeng mag-overheat yung inyong transmission, or worst comes to worst, masisira yung inyong transmission. So kailangan yung palitan ng buya, napakamahal pa naman. Dapat ang level ng inyong ATF pag hindi umaandar, nandito siya. Mataas siya ng 1/4 dito sa kanyang nakatwist sa dipstick pag hindi umaandar yung inyong makina. Ngayon, pag umaandar naman ang inyong makina, pag sinukat nyo, kailangan nandito siya sa may pangatlong butas or between itong pangalawa at pangatlong butas. So yan ang tamang level ng ATF. Ito napakababa na, nandito na halos. Wala nang mahihigop yung mga solenoid sa loob ng kanyang transmission at pwedeng mag-overheat yung kanyang transmission. Ayan, at pwede rin masira sa katagalan na ganito kababa yung kanyang level ng ATF. So mga nagtatanong, ang ATF natin sa transmission, sa automatic transmission ay Dexron 3. Nandito naman yan nakalagay sa kanyang dipstick. Ayan, Dexron 3. Bali ang laman nito, pag hindi kayo nagpalit ng transmission filter sa inyong transmission, ang laman lang yan ay nasa 1.8 liters kasi may natitira pa yan na halos 1 liter sa loob ng kanyang transmission pan. Kailangan pag nagpapalit kayo niyan na hindi nagpapalit ng transmission filter, ang gagawin nyo, bubuhusan nyo ng 1 litro na ATF dyan para ma-drain or ma-wash out yung lumang ATF sa loob ng transmission pan.
So pag nagpalit naman kayo ng transmission filter tapos yung gasket, ang laman yan ay nasa 2.8 liters. Yun lang ang laman niya. Eksakto yan dun sa tinuro kong level sa kanyang dipstick. Tapos dito sa kanyang air filter, i-check nyo rin yung air filter nyo kung malinis pa. Katulad nito, pero na siyang langis dito sa kanyang air filter. So ang pinakaunang cause niyan ay barado yung inyong PCV valve or nasira na itong PCV valve or naka-stock open na yan. So yan ang cause kung bakit nagkakaroon ng oil ang inyong air filter. So kadalasan stock up. Kasi dito yan dadaan. Pag stock up na to, hindi na nakakadaan ng maigi yung pressure sa loob ng kanyang makina. So dito dadaan yan sa kanyang breather. Papunta yan dito sa ating air filter. Kaya nagkakaroon ng oil yan. Katulad nito. So i-check din natin yung PCV valve kung okay pa. Pagka hindi na, palitan na natin. Check nyo rin yung kanyang mga brake pads. So ito, makapal pa naman ang brake pads niya. Halos nasa 90% pa. Kasi nung December lang to nakuha ni Sir, so February pa lang ngayon. Tapos check nyo rin yung fluid, yung brake fluid. So ayan, ayos naman, malinaw naman siya. So dapat ang level niya dito lang sa max. Tapos ito nga yung kanyang coolant, nandun na halos sa mababa na ng kalahati sa full. Nasa ano na siya, halos makakarating na sa low. Dito naman sa kabila, ayan, ayos naman, pareho naman, pantay naman yung kain ng kanyang brake pads. Tapos sa likod naman, ma-check nyo yung brake lining nito pagka binuksan nyo itong kanyang brake drum. So mataas pa naman yung kanyang preno, okay pa naman yan. Sa mga nagtatanong naman sa foot brake, nandito yung kanyang adjustment. Pagka nagpapalit naman kayo ng brake lining, tapos itong foot brake nyo ay masyadong malalim, andito lang yan guys yung adjustan nito, number 10. Ito 10mm lang yan. I-adjust nyo lang yan pa kanan, ikot yung pa kanan para yung ano niya, yung cable niya ay humigpit. Kasi katulad nito, ayan, ito. So ito saktong-sakto lang, kaya mataas yung adjustment pa ng kanyang foot brake. Iikot nyo lang yan ng number 10mm. Yan. Tapos pagka masyado namang maigpit, ito luluwagan nyo ito pakaliwa. Pag ganon. Tapos pagka ito naman ay ginanon nyo na in-engage nyo, tapos malalim na masyado, nandito na yung kanyang foot brake. Dito nyo lang i-adjust yan sa number 10mm na ito. So ito, hindi na rin to gumagana yung kanyang indicator sa dashboard dahil wala siyang nakakabit na wire. So ang ginagawa ko lang nito, kinakabitan natin ng panibagong ilaw dito sa ilalim, na pagka naka-engage yung inyong foot brake ay merong ilaw, at pag nagka-disengage kayo ay mawawala yung ilaw. Katulad ng ginawa natin dun sa ating sasakyan. So ayun nga guys, malamig na yung kanyang makina. Chinek na natin dun sa may radiator, binuksan na natin. Tapos ito, check natin to kung original to. Bubuksan natin. Tapos yung thermostat niya kung nagbubukas sa tamang temperature. Papakuluan din natin yan. Check natin kung nagbubukas talaga. Ito guys yung nakita natin na problema. Itong thermocap niya, bali hindi ito original. Ito yung may dila-dila na thermocap. Dapat yung flat yan, yung original ito. So ito yung nagiging cause din kung bakit nag-overflow yung coolant sa kanyang reservoir, lalo na pagka mainit na. So ayan guys, bago yung thermocap natin, pero pag naglalagay tayo dito ng tubig or distilled water, kasi wala tayong mabilan muna ng coolant dito, out of stock. So ang nilagay muna natin distilled water, ito. Tapos yan, naglagay tayo ng tubig dito. Malalaman nyo kagad kung sira yung inyong thermocap pagka naglagay kayo ng tubig dito. Tapos dito na kagad siya lumalabas sa bypass na hose. Ayan o. Pagka nilagyan natin ng tubig, lalabas yan dyan. Lagyan natin. So ayan guys, tinan nyo. Ayan lumalabas na kagad yung tubig niya dyan sa bypass. Galing yan sa thermostat housing. Dito nagbabawas na kagad yung niya, tubig niya. Ayun, puno na, nasa full na. So isarado lang natin yan para hindi tuluyan siyang magbawas na magbawas dito.
So ayan, malalaman natin kagad na thermocap ang problema. Hindi pa tayo nagbi-bleed, naglalagay pa lang tayo dito ng tubig. Lumilipat na kagad dito yung kanyang coolant dito sa loob ng reservoir niya. So yan, tumataas na kagad, hindi pa tayo nagbi-bleed. So ayan, thermocap ang problema nito. Kailangan natin palitan na original na thermocap. Mabibili natin yan kay Everyman or sa FT online, kung alin man dyan sa dalawa. So yan lang yung nabibili natin na merong original na thermocap. So ito guys, tinanggalan natin yung thermocap niya. Mukhang bagong bago pa siya sa labas oh, pag tiningnan mo. Pero pag tiningnan mo sa loob, pag natanggal mo na, ayan oh, sira na. Nakaangat na to. Kaya pag naglalagay pa lang kayo ng coolant or tubig, lalabas na kagad yung tubig niya or coolant dun sa inyong reservoir. Ayan oh, wala na. Dito na yan dumadaan oh. Sira na talaga to, angat na nga oh. Ayan oh. Oh, natuluyan na. Nilagyan muna natin siya pansamantala nito na radiator cap, pero pareho yan ng ano niya, size ng thermocap niya. Ito. Yan oh. Habang nag-order pa si sir, hindi pa dumarating, so pwede muna to pansamantala, mga pang-emergency. Kasi ito wala na talaga to. Pag nag-bleed tayo niyan, lalong tatapon lahat ng coolant niya sa reservoir. So ito kahit papano nakasara pa rin siya pagka naglagay tayo ng coolant pag nag-bleed tayo. So ayan guys, ito yung problema ni sir kung bakit nag-overflow lagi yung kanyang coolant sa reservoir niya. Sira na yung thermocap. Bagong bago pa sa labas, lumang luma na sa loob. So ito muna guys yung nilagay natin na pansamantala na thermocap. Yan, mga pang emergency. Pag mga ganyan na lumalabas na kagad yung coolant niya sa kanyang reservoir, hindi pa tayo nagbi-bleed, wala pang pressure yung makina, tapos lumalabas na kagad, thermocap kagad ang titingnan nyo, baka sira na, katulad nito. So yan, meron naman tayo ditong nailagay na pansamantala kasi umorder naman na si sir, so papalitan na lang yan. Tapos i-bleed natin ulit yan pagka nagpalit tayo ng thermocap kasi magbabawas ng coolant sa loob ng kanyang cooling system. Once na nagbawas yan, kailangan natin i-bleed lagi yung cooling system. Huwag na huwag rin tayo magbubukas ng ating radiator cap, lalong lalo na pagka mainit pa yung makina. Magbubukas tayo niyan sa umaga na malamig yung makina. Tapos huwag din natin ito bubuksan hanggang mainit pa yung makina, lalo na pag umaandar yung ating auxiliary fan, dahil ang imbis na mahihigop niya coolant, ang mahihigop niya ay hangin. So magkakaroon ng hangin yung cooling system, tapos pwedeng mag-overflow ulit yung inyong coolant dyan sa reservoir. So wag na wag natin na iangat ito pagka mainit yung makina tapos umaandar yung auxiliary fan. Sa umaga na lang para safe na malamig yung ating coolant sa ating cooling system. So ayan, magbi-bleed na tayo niyan. Nag-change oil lang tayo. Pinalitan na rin natin yung engine oil kasi maitim na. Tapos yung kanyang transmission fluid, yung ATF, pinalitan na rin natin kasi sobrang itim na. So ayan, nagbuhos lang tayo ng ng 1 litro ng ATF para matanggal yung lumang ATF doon sa kanyang transmission pan, para ma-flush yung 1 litro na natitira sa kanyang transmission pan. Tapos maglalagay tayo ng 1.8 liters na lang. So ang ilalagay natin dyan, yung 1 litro binuhos natin, tapos 1.8 na lang yung ilalagay natin dyan na ATF. Saktong-sakto yan dun sa sukat niya, sa kanyang dipstick. Dito, hanggang dito dapat yan. Mataas ng 1/4 dito sa may naka-twist. So yan ang pinakasukat niya na tama kung hindi umandar yung inyong sakyan. Pag umandar naman 5 to 10 minutes, warm na yung makina, kailangan dito sa may butas na itong pangatlo or dito sa between itong dalawa na pangalawang butas at pangatlong butas. So yan. Nakapaglagay na tayo ng ATF, bali 1.8 liters yung nilagay natin. May sobra pa yung 2 liters na nasa 200 ml. Susukatin na natin ngayon yung sukat ng kanyang ATF sa transmission. Pinunasan muna natin tong dipstick. Yan, tapos susukatin na natin. So hindi ito nakaandar. So kailangan sukat niya mataas ng kaunti doon sa may naka-twist. Ayan guys oh. Kung nakikita nyo, ito na yung sukat niya. Ayan oh. Ito. Mataas lang siya ng halos 1/4 lang dito sa may naka-twist. Ayan o. Pag umandar yan, kailangan between dyan sa pangalawa at pangatlong butas. Pag umandar na ng mga 5 to 10 minutes. So ayan ang tamang sukat ng kanyang ATF.
Ayan guys, magbi-bleed na tayo. Hindi na siya bumababa dito yung ano niya, yung coolant niya sa imbudo. Hindi na siya sumasalin dun sa kanyang reservoir nung pinalitan natin ng thermocap. Tapos ito yung tinanggal natin na ATF, napakaitim na, halos nasa 1 liter na lang. So pinalitan na natin ng bago, nag-change oil na rin tayo. So malinaw na lahat, nasa tamang sukat na. Ang engine oil niya, kailangan dito yung pinakasukat niya, dapat pangalawang butas. Dapat dito yan sa pangalawang butas. Ayan o. So ito kulang pa ng kaunti ito. Magdadagdag pa si sir nito mga 200 ml. Kasi nagbuhos tayo ng mga 200 ml para matanggal yung lumang engine oil. Ayan o. So yan, papandarin na natin. Magbe-bleed na tayo ng cooling system. Tapos okay na rin yung ATF niya sa transmission. Nalinisan na rin natin tong PCV valve. So kailangan nyo linisan yan every change oil nyo. Tapos ito, nahigpitan na rin natin. So okay na, mag-bleed na tayo ng ating cooling system. Papaandarin na natin. Ayan, yan yung unang andar pagka nag-change oil kayo. So ngayon, pagka nagpalit kayo guys ng ATF sa inyong transmission, kailangan nyo rin ipasok lahat ng cambio. From park, reverse, neutral, drive, second gear, low gear. So kailangan nyo ipasok yan. Mga 3 to 5 seconds, ililipat nyo sa cambio. Yun ang gagawin natin. Para nga po. Yan. Gagawin natin yan kasi nagpalit tayo. Antayin lang natin na mawala yung cold engine indicator. Hindi na rin gumagana yung ano ni sir, yung sa foot brake indicator niya, wala na rin cold engine. So after mawala yung cold engine indicator, saka tayo magpapasok ng mga cambio. Ayan, park, reverse, neutral, drive, second gear, low gear, tapos pabalik ulit. From low gear, second gear, drive, neutral, reverse, park. Mga 2 beses na ganon. So wait lang natin mawala yung cold engine indicator. So ayun guys, wala na yung cold engine indicator. Sasalpak na natin sa cambio. Yan, reverse 3 to 5 seconds. Tapos neutral 3 to 5 seconds ulit. Tapos drive. Kailangan natin ipasok lahat ng mga cambio para mag-circulate yung kanyang ATF sa mga solenoid. Yan. Yan, sa lahat ng cambio kailangan ipapasok natin yan. Low gear, second gear, drive, neutral, reverse, park. So may problema din to si sir sa ano niya, sa gauge niya sa RPM. Napakababa ng kanyang RPM oh. Nasa halos 300 RPM lang. Kadalasan nasira pag ganito ay yung kanyang panel board. Pero na tayong mga pinalitan nito eh. So reverse, neutral, drive, second gear, low gear. So dapat ang RPM niyan 900, 1000, 1100 dapat. Ganun dapat pumapalo yung kanyang RPM. So yan, halos zero na. Halos zero na yung kanyang RPM. So ayan, ganyan lang pagka bagong palit ng ATF sa inyong transmission. So ayan, nag-bleed na tayo ng cooling system. Bali, inaantay na lang natin na umandar yung kanyang auxiliary fan. Nasa 93 degrees na yung temperature natin doon. So ito na yung level ng ating coolant ngayon, nasa full level na lang. Ayan, so halos hindi na siya tumataas. Tapos ito, antayin na lang natin na umandar yung auxiliary fan mga 3 beses. Tapos papalamigin natin yung ating makina bago natin ibabalik yung radiator cap. Tapos itong hose dito sa kanyang radiator, wag natin yung kakalimutan kasi tatapon dito yung coolant natin pag yan ay nakalimutan natin. Nag-bleed din tayo dito malapit sa may thermostat housing. So dito muna kayo magbi-bleed. Pagka paandar nyo ng makina, i-bleed nyo muna dito, 8mm to. Tapos pagka nagbukas na yung thermostat nyo, mga 82 or 88 degrees, bubuksan nyo ulit dito para lumabas ulit yung hangin.
Ayan. So ayan guys, okay na, na-bleed na natin yung cooling system, napalamig na natin, binalik na natin yung radiator cap, tapos itong hose, tapos ito yung level niya, nasa full na lang. So ayan, ganyan lang kadali kung paano mag-diagnose ng ating sakyan. Kung nagustuhan nyo itong ating video, huwag po natin kalimutan i-like, share and subscribe ang aking channel, at pakiclick na rin po ng ating notification bell para lagi po silang updated sa ating mga video. Maraming salamat po at ingat po tayo. God bless po.